Magandang hapon po sa bawat isa. Amen, amen. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Maganda pa sa hapon ng iyong katabi. Amen po ba? Amen, amen. Batiin niyo po inyong katabi na magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon. Amen. Praise the Lord. Sino po ang masaya? Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon po ang ating po pag-uusapan ay interesting na topic dahil ito ay patungkol sa first love. Na-in love ka na ba? Totoo ba yon na ang first love never dies? Nakiki-amen kayo ha? Amen. Praise God. Alam niyo po, may lumang kasabihan na ang sabi, the good is ever the enemy of the best. Lagi daw po magkaaway si good at si best. That's why sa church na ito talagang we want to make sure na ang ating pong ginagawa ay the best para sa ating Panginoon. Because we are serving an excellent God and therefore we will do our best to please the Lord. Amen po ba? Because there is nowhere that this is truer than in the kingdom of God. Sa kaharian ng Diyos, totoong-totoo ito. Sa mga buhay ng Kristiyano, totoong-totoo ito. At lalo na sa buhay ng church ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ay totoo. Why? Bakit laging magkaaway si good at si best? Dahil ang kaaway, merong adversary. Napilit na ginigiba ang pananampalataya ng bawat isa. Ang pananampalataya natin, walang gawang matino. Ang dyablo, na kundi ang kanyang naisin ay magwasak, magnakaw at pumatay, magsinungaling. Yan ang trabaho ng dyablo. That's why we have an adversary and all of our endeavors, lahat po ng ating pagsisikap ng sangkatauhan, there is only one thing that carries an absolute promise of God's unending blessing. Alam niyo po ba yung promise ng Lord sa unending blessing? Ito po yung the expansion of the kingdom of God. Talagang ang blessing, pagka-expansion ng kingdom of God, ang pag-uusapan, tremendous ang blessing. Because when we share our faith, kapag ibinabahagi natin ng ating pananampalataya bilang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, He promised us to bless our effort. Pagpapalain ang iyong effort, imumultiply sila at bibigyan tayo ng tagumpay. That's why, makikita po natin, bakit kaya marami sa mga Kristiyano, marami sa mga churches, ay parang sila ay naka-reach na doon sa plateau. Dumating na sa hangganan ng plateau yung kanilang buhay pananampalataya. At pag dumating sa plateau ang ating pananampalataya, there is a danger ng decline. Kaya wag nawa mag-plateau, kundi laging one step higher ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And we must be vigilant. Kailangan maging mapagbantay ang mga Kristiyano. Amen po ba? Corporately, as a church, individually, bilang mga manampalataya ng ating Panginoon, against losing our passion. Kailangan hindi mawala yung passion. Kapag sinabing passion, nandyan yung sigasig, nandyan yung talagang mainit para sa Panginoon. Gagawin lahat para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya bantayan natin yan. We must guard against becoming the church like Ephesus, na mayroong against ang Lord sa kanila. Ngayon po, tingnan po natin, ano ang ituturo sa atin, basahin po natin ang salita ng Diyos, at tunghayan niyo po, sabayan niyo po ako, matatagpuan po ito sa aklat ng Revelation chapter 2, verses 1 to 7, at ang pinag-uusapan po dito ay chapter 2 and 3, yan po ay patungkol sa 7 churches of Asia. Pero isa lang muna ang ating tatalakayin, at ito po ay patungkol sa first love.
Ganito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. To the angel of the church of Ephesus write, these things says who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Wow. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Father in heaven, we bless your name and we thank you for your word. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang salita mo sa aming pagtanggap, sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom, bigyan niyo po kami ng kaalaman, dahil inaamin namin, wala kaming alam. Ikaw lamang ang may alam. Kaya turuan mo po ang bawat isa. Turuan mo po ang iyong iglesia na maging mapagbantay sa aming buhay espiritual upang sa gayon ay patuloy ka naming mabigyan ng karangalan sa aming buhay. Salamat po. Ikaw, O Diyos, ang patuloy namin tinataas, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Here is what the Spirit of the Lord says to us through His love note. Through this love note, the Lord wrote to the Ephesus, to the church at Ephesus. Love letter ito ni Lord sa atin. And konting background tungkol sa church at Ephesus. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng Ephesus ay desired or desirable. Ibig sabihin, yung kanilang city, the city of Ephesus, is a desirable place. It is a pointer, nagtuturo to God's love for His church. And hopefully, their love for Him. Itinuturo dito yung love, ang pag-ibig ng Diyos sa church, and therefore, yung church, pag-ibig din sa ating Panginoong Diyos. And Ephesus, famous po siya bilang church na kung saan ito ay itinatag ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang missionary journey. And ang Ephesus, kung sa ating kapanahunan ngayon, pag i-compare natin, para yung New York City or LA, Los Angeles. Ganun po sila progresibo. And it is a world famous siya as religious, cultural, and economic center of the region. So diyan bumabagsak ang maraming ang ekonomiya dahil sila ay sikat dahil marangya, mayaman ang lungsod na ito. And diyan din nakalagay yung temple ni Diana. The temple of Diana or Artemis, na kung saan si Diana is the goddess, is the fertility goddess. Kaya yun yung sinasamba nila, marami silang doon pagsamba sa Diyos-Diyosan, and talamak ang immoral life, immoral sex. At yung temple mismo ni Diana, napakadaming poste niyan. It has 127 posts, 60 feet high ang poste, and it was considered then that 7 wonders of the world. Kaya makikita po natin, and it is adorned with
different kinds of sculptures. Kaya ito rin yung major treasury ng bayan, treasury and bank of the ancient world. Yung mga hari, diyan nagdedeposito ng kanilang mga kayamanan. Kaya ganyang kayaman ang church, ang Ephesus. And Paul ministered at Ephesus for 3 years. Naka-develop siya ng pastor niya sa Ephesus, si Timothy. Pinangunahan ni Timothy ang iglesia sa Ephesus, kasama sina Apollos, at saka sina Priscilla and Aquila, and even Apostle John, before and after his exile doon sa island of Patmos, ay naging kamanggagawa din dito sa Kwan. Kaya ito po yung sinasabi ng Espiritu sa iglesia ng Efeso. Tingnan po natin. The Lord's Counsel. Yung counsel ng Lord sa church at Ephesus. Sabi sa verse 1, makikita po natin yan, to the angel of the church of Ephesus write, this thing says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Pag tinignan po natin yan, yung pong angel, yan yung messenger. It is the messenger of God. It's either a human being or a spiritual being. So hindi po, yan po ang description ng ating po mga Bible scholars. And also, Christ hold the 7 stars in His right hand. Prior to chapter 2, chapter 1, verse 16, sabi po doon, He had in His right hand 7 stars. Hawak ng Panginoon, yung sa kanang kamay, yung 7 stars. And in verse 20, the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand. So, kino-confirm pa rin na nasa right hand talaga ng Panginoon yung 7 stars. And tingnan po natin, para lalo natin maintindihan yung verse 1. Sabi po sa verse 20, the 7 stars are the angels of the 7 churches. So, yung 7 stars, sila yung angels, sila yung messengers ng 7 churches. And the 7 lampstands which you saw are the 7 churches. So, maliwanag yan. Ibig sabihin, Christ walked in the midst of the 7 golden lampstands. Ibig sabihin, sa church, si Christ, ang presence ng Panginoon ay laging nandun. That's why, here in this church, we acknowledge na ang presence ng ating Panginoon ay laging suma sa atin. Amen po ba? Amen. So, in verse 13 ng chapter 1, sabi din doon, in the midst of the 7 lampstand, one like a son of man, clothed with a garment down to the feet and girded about the chest with a golden band. So, maliwanag po dito talaga, dinidescribe na ang Panginoong Hesus talaga ang may hawak, ang nangunguna sa mga churches. Kaya, ang ibig ko sabihin, Jesus walking in the midst of the churches, makikita po natin, 7 golden lampstand. Bakit may golden pa? Golden is symbolizes purity. Kapag ka golden, ibig sabihin yan, it symbolizes purity. And Jesus walks among the golden lampstand to examine the purity of the church. So, ang Panginoong Hesus ang lumalakad, walks among the 7 lampstand para i-examine yung kalinisan ng church. Ibig sabihin, right now, the church is examining us, examining you, each and every one of us, kung ano meron sa ating puso. Sabi ng iba, ang church growth daw, church growth expert teach the key to growth is to ask what guests sees when they visit your church, our church. So, yung mga first time, ano ba ang inyong nakikita sa inyong unang pagbisita sa church ng COG Valenzuela? Yan. Pero, sabi po dito, but the real key, ang tunay na susi, is to ask what the Lord sees as He walks through the church. Ang susi pala talaga para ating makita ay itanong natin sa Panginoon kung
ano ang kanyang nakikita habang siya'y lumalakad sa ating iglesia? Ano ang nakikita ng Panginoon sa ating mga puso? Mahalaga yun. It's very important kung ano ang nakikita ng ating Panginoon. Kaya, yun yung counsel ng ating Panginoon. Ano kaya, pag dumaan kaya ang Panginoong Yesus dito sa ating kalagitnaan, ano kaya ang klase ng puso na makikita niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat? Nawa, tamang puso ang makita ng ating Panginoon. Number 2, tingnan naman po natin the Lord's commendation. Kino-commend ng ating Panginoong Yesus ang iglesia sa Efeso. Sabi po dito, I know your works, your labor, your patience. Ibig sabihin, I know your deeds. Alam ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Yung iyong ginagawa, walang lingid. Matatago, wala tayong may tatago sa ating Panginoon. And that you cannot bear those who are evil. Ito magandang katangian ng iglesia sa Efeso. They cannot bear those who are evil. They do not tolerate evildoers. Sabi pa din, and you have tested those who say that they are apostles and have found them liars. Na-test ninyo yung mga nagsasabi sila mga apostol pero natagpo ang mga sinungaling. And you have persevered and have patience. Talagang nagtiyaga ka. Sigasig na nagtiyaga. And have labored in my name's sake. Talagang nagpagal sila sa pangalan ng ating Panginoon and have not become weary. Kahit na mukhang nakakapagod ang gawain sa iglesia, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi pa rin sila basta-basta napapagod. Yes, napapagod, pero nagpapatuloy despite ng kanilang mga kapaguran. And you know, the Lord commends sacrificial deeds. Sabi ng verse, I know your works, your labor, your patience. Yung pong works na sinasabi dito, up to the point of exhaustion. Yung talagang point na talagang hinang-hina ka na at wala ka ng lakas na maibigay. Ganyan katibay ang iglesia sa Efeso. The church was spiritually active. Aktibo ang mga member ng church ng Efeso, which is commendable. And I would like to commend everyone. Salamat po sa inyo sa pagiging aktibo, sa pagdalo, sa mga gawain ng ating iglesia. No church succeeds, walang iglesia na nagsasucceed kapag part-time lang ang time mo. Walang iglesia na nagsasucceed kapag barya-barya lang ang binibigay mo. Dahil ang gusto ng Lord, yung ibibigay mo talaga kung ano yung para sa Panginoon. And walang success ang church kapag ang mga miyembro ay susulpot dili, walang commitment. Hindi magtatagumpay ang iglesia. Because healthy churches are working churches. Yun po. And the Lord's commend sound doctrine. Dito po tayo medyo meticuloso. Ang ituturo po natin dito ay yung sound doctrine. Tamang aral. Sabi po dito, and that you cannot bear those who are evil. Talagang hindi matatagalan, hindi naming palalagpasin yung mga gumagawa ng kasalanan. Tama is tama, mali is mali. Kaya sa iglesia, sa church, merong disiplina. So, hindi natin ito-tolerate yung mga gumagawa ng kamalian. And alam niyo po, sa church sa Efesos, mayroon po doong mga pangyayari na kung saan ang practice nila, magic, sorcery, witchcraft, and the like. So, anumang mga nakapaloob doon sa mga, alam niyo po ang nangyari when Paul was preaching in the church at Ephesus, yung mga nakarinig at nalinawan ng kanilang pag-iisip, yung mga nagpa-practice ng magic arts, mga idolaters, mga sorcerers, may mga itinatago mga libro yan. Libro ng magic, libro ng sorcery, libro ng witchcraft. Alam niyo po, and they brought their books together and burned them, sinindihan sa
sa liwasang lungsod ng Epeso. And they counted the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. Wow! Napakamahal nun. Ipinagkanulo nga ang Panginoong Hesus, 30 pieces of silver. Pero ang sabi sa Book of Acts, 50,000 pieces of silver ang amount, ang halaga ng mga libro ng magic books, sorcery, witchcraft, kung ano-ano pa. Sinunog nila yon. And it cost them 50,000 pieces of silver. Kaya hindi nila tinotolerate, they do not bear those who are evil, yung mga evil practices. Sabi sa verse 6, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Sabi ng Panginoon, natutuwa naman ako sa inyo that you hate the deeds of the Nicolaitans. Ang mga Nicolaitans are the people who practice idolatry and immorality. Yan po yung kanilang mga ginagawa. And the doctrine of the Nicolaitans is also condemned in verse 15 ng chapter 2. Kaya, ang talamak po doon ay immorality and idolatry. Jesus stated that their deeds and commended the Ephesians for hating them. Hindi nila hate ang Nicolaitans per se, ang hate nila yung ginagawa ng Nicolaitans. Parang kung sa atin, hindi natin hate ang ating kapwa. Hate natin yung kanilang ginagawang masama. Amen po ba? Amen, amen. So, nagkakaintindihan po tayo. At yan po yung marka, that is the mark of a true church. Na hindi pinapalagpas yung masamang gawain. So, pag masama, masama talaga. Pag kasalanan, kasalanan talaga. And they do not also tolerate counterfeit ministers, counterfeit leaders. Sabi nila, marami nagsasabi na sila ay apostol pero hindi naman. At napatunayang mga sinungaling. There is an instance in the book of Acts sa Ephesus na kung saan ay Paul instructed the Ephesian church, Ephesian elders. Sabi niya, sa 20:28, sabi na, therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers. Ingatan nyo yung flock. To shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Aba, kailangan nating alagaan, i-shepherd natin ang church of God na dahil tinubos yan ng ating Panginoon ng kanyang sariling dugo. Sabi ni Paul, sa verse 29, for I know this, alam ko na mangyayari ito, sabi niya, that after my departure, kasi 3 taon lang si Paul sa Epeso, and then aalis siya at kung saan siya pupunta. Sabi niya, after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. So, yan na. May mga savage wolves, mga lobo, na nasa loob ng kawan, nasa loob ng iglesia. Sabi niya, not sparing the flock, hindi patatawarin ang, hindi spare ang church. Also, from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things, kung ano-ano sasabihin masama patungkol sa iglesia, and to draw away the disciples after themselves. Para mahikayat nila yung mga alagad sa kanilang maling katuruan. Take note, maraming mga Christian leaders nag-start ng tama and they end up mali. Kilala naman natin yung sabi na siya na si Jesus, siya na yung appointed. So, whatever it is. Kaya, yung sinabi ni Paul ay nangyari na marami talagang false teachers ang darating. Maraming manggugulo sa church. Sabi sa verse 2, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Yung mga nagsasabing sila ay mga church leaders, pero hindi naman pala kundi mga sinungaling. And one thing more, the Lord commends steadfast diligence.
Pag sinabing steadfast diligence, yung medyo matatag yan. May paninindigan, may tayo yan bilang isang Kristiyano. And you have persevered and have patience and have labored in my namesake and have not become weary. Hindi sila basta-basta nalulupay pa. Yes, napapagod, magpapahinga, andyan na naman, ibabalik ang lakas, magpapatuloy na maglingkod. They showed a godly perseverance that we should imitate. Kasi yung doon nagkakatalo ang Kristiyano kung hanggang saan ka tatagal. Sabi mo sa katabi mo, hanggang kailan ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming ang tumatalikod Maraming umaayaw, malapit na sa finish line at saka aayaw. Sayang naman, yung tinakbo mo mula umpisa hanggang malapit ka na sa finish line. Amen? Amen. Kaya yun po, kino-commend yung mga mabubuting ginagawa ng church. Amen po ba? Palakpakan natin ng ating iglesia. Hallelujah! Hallelujah! But then, there is also a criticism from the Lord. The Lord's criticism in the church at Ephesus. Ito na, verse 4, sabi niya, nevertheless, I have this against you. Meron akong sakdal laban sa iyo Sabi ng Panginoon sa mga taga-Epeso, that you have left your first love. Di ba kahit sa Panginoon, pag iniwan mo yung first love mo, masakit sa Panginoon yun. Ikaw nga, sige, sino dito naka-experience iwan ng kanyang first love? Ang lakas ang amen nun, Siyempre masakit. Amen po ba yun? Alam natin lahat yon. Kaya, Jesus used the sobering word, nevertheless. Magkagayon pa man. Sabi niya, nevertheless, which means, despite all that, sa kabila ng lahat. Okay? So, Jesus took into full account of all the good in the Ephesian church. So, tinitingnan pa rin ng Panginoong Yesus yung kabutihan na ginawa ng Ephesian church. Yet, despite all of that, He has something against them. So, sa kabila ng mga magagandang ginawa ng iglesia sa Epeso, ay merong against ang Panginoon. Ano yung against? Iniwan nila yung first love. Kasi pag sinabing nevertheless, it means that all the good in the Ephesian church did not cancel out the bad Jesus is about to describe. So, marami pa ring good, although may bad, hindi nabubura yung good. Okay? At yung one thing against nila sa Epeso, na kung saan ay merong disappointment ang Panginoon. His disappointment. Ano yung disappointment ng Lord? While they look good on the surface, on the outside, there are problems in the heart that must be dealt with. Okay sa panglabas, pero pagdating dito sa loob, may tama. At hindi natin basta-basta makikita ang isang taong may tama sa loob. Tama? Not unless na mag-confess yan, na sabihin sa'yo. So, ipinaalam ng ating Panginoong Yesus na ito ay isang personal matter. It is between you and the Lord. It seems that He is grieved. Siyempre, sasakit ang loob ng ating Panginoon. By the problem He sees in the church. Lagi po nating tandaan, sa church, hindi nawawala ng problema. Ang isang malusog na church ay laging may problemang hinaharap yan at napagtatagumpayan. Amen. Ano ang diagnosis ng Panginoon? His diagnosis, they have left their first love. Iniwan nila yung first love. Maganda yung term na ginamit dito ng Bible. That they have left their first love. Buti na lang hindi sinabing, they have lost their first love. Kasi pag lost their first love, hindi mo alam kung saan mo hanapin yung first love mo. Well, if you left your first love, alam mo kung saan mo babalikan. Tama? Kaya, maging maingat tayo.
na kung saan ay dapat nating maunawaan, the love of the Lord is the main thing. Yun yung main thing, yun yung pinaka sukdulan na bagay. Yung pag-ibig ng Panginoon. Yan dapat ang una. Because the church had everything but the main thing. So, ibig sabihin, ang church, meron yan sa ating Panginoon. Sakto lang yun. Yun na yun. Nasa Panginoon tayo eh. Yet, the church at Ephesus drifted away until it abandoned its first love. Kaya masakit yun. Yung iiwan natin, yung ating first love. Kasi pag sinabing first love, talagang nag-aapoy. Remember the time when you first met the Lord? Nung una natin tanggapin ng ating Panginoon, grabe. Pag nagbabasa ka ng Biblia, excited na excited. Ay, totoo pala yun. Yung nangyari sa Genesis. Ito pala, totoo pala yun. Yung pangyari kay Noah, kay Abraham, kay Moses, at yung ating mga forefathers ng ating pananampalataya. And sometimes, ako naranasan ko nung araw, pag nagbabasa ng Bible, at parang hindi mo na malayan, lumipas na pala yung oras, hindi ka nagugutom, tatawagin ka, kakain na, sandali na lang, tapusin ko lang to, mapuputol eh. Mapuputol yung eksena. Parang like that. You are excited, you are so passionate, na dumalo sa gawain ng Panginoon, talagang maaga pa lang, nagre-ready ka na, at gustong-gusto mong makita ang mga kapatiran, gustong-gusto mong mag-fellowship, gustong-gusto mong mag-pray, at magbasa ng Bible. So, yun yung maganda eh. Pag ang first love, it is passionate, it is emotional, it moves the heart, it causes the soul to thrill. Thrilling. Alam niyo po ba na ang buhay Kristiyano, it is a thrilling experience? Laging may thrill. Amen? Lagi tayong excited. But, mga kapatid, but to abandon your first love, ganito raw yun ha, pakinggan niyo maigi to. But to abandon your first love is to say, Lord, I don't love you like I once did. But still, I still come to church, I'll sing, I pray, and give. I just don't love you. Ang sakit nyo, no? Pag inabandon mo yung first love mo, ganyan ang nangyayari. Parang sinabi mo na sa Panginoon, I don't love you anymore. And masakit sa damdamin ng Panginoon yun. At ang nangyayari, hindi mo namamalayan na you don't love the Lord anymore, pero nagsisimba ka pa rin, kumakanta ka pa rin, nagpe-pray ka pa rin, nagbibigay ka pa rin, pero hindi mo siya love. Tama yung kasabihan eh, no? You cannot give without loving. Di ba? Kaya ka nag-give because of your love. At ito po yung nangyari sa church sa Ephesus. They forsook their devotion to Christ. All they had left was dead faith. Aktibo on the outside, but deep inside, empty sila. And ang warning doon, it can happen to us. Pwedeng mangyari sa atin. Pero ang Lord talaga, napakabuti. Merong correction na ino-offer. The Lord's correction. Sabi po ng Panginoon, remember therefore where you have fallen, repent, and do the first work. Alalahanin mo kung saan ka nag-fall. Repent, magsisi, and repeat, do the first work. Ulitin mo yung ginagawa mo nung una, o higitan mo yung ginagawa mo nung una. Kung dati mainit, ngayon mas lalong mainit. Kung dati masaya, talagang
nag-uumapaw ang kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi po natin tandaan, yung remember. Ang iglesia sa Efeso, they had fallen from the heights of their devotion to Christ and needed to be restored. Nawala na yung kanilang devotion, yung love and devotion sa Panginoon. Dati nasa height sila, biglang lagapak. At hindi nila namamalayan. Kaya nga, we must keep remembering what the Lord has done for you, for us. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo, na kailanman hindi kanya iniwan. Naalala nyo yung prodigal son? Pagkatapos niya makuha yung kayamanan sa kanyang ama, nagliwaliw. Ginastos lahat ng kanyang ng mana sa walang kabuluhang bagay, sa pambababae o saka marangyang pamumuhay. And then, isang araw natagpuan niya ang kanyang sarili, walang-wala na siya. At nagtrabaho na lang siya. Alam niyo ang kanyang trabaho? Tagapag-alaga ng baboy. At dahil tagapag-alaga ng baboy, kapag nangayayat ang baboy, sagot niya. Sasagutin niya. Doon nagmuni-muni na pag-isip niya, pambihira. Yung mga alipin ng tatay ko doon sa aming tahanan, kumakain ng maayos at maayos ang kanilang kalagayan. Bakit ako nagtitiis ng aking kalagayan dito? Alam ko na. Babalik ako at sasabihin ko sa aking ama, Ama, ariin niyo na lang akong alipin, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Andito po ako para maglingkod bilang alipin. Pero baliktad ang ginawa ng ama, di ba? Sabi ng kanyang tatay, sige, kunin yung kanyang marangyang balabal, suutan ng singsing, at ngayon tayo ay magse-celebrate dahil ang aking anak ay namatay na, ngunit ngayon ay nabuhay at aking natagpuan. Kaya, let's come and celebrate. Sige po. The key there is remember where you have fallen. Saan ka ba bumagsak? Pupulutin ka ng ating Panginoon kapag ikaw ay nagsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Alam niyo po, ang pag-repent, this is not a command to feel sorry para maging feeling ka sorry or you really feel anything. Ang ibig sabihin po ng repent, to change direction. Magbago ka na ng daan. You go a different way. And it is an urgent appeal for instant change of attitude and conduct before it's too late. Diba? Bago mahuli ang lahat, kailangan kong magbago, kailangan kong magsisi sa aking lahat ng aking mga kasalanan. Diba? Anong utos ng ating Panginoong Yesus? Sabi niya, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Utos ni Lord yan. Kaya mamahalin natin siya. Siya ang una. Because love for God is the greatest spiritual duty. Kailangan po nating maunawaan yun. Love for Christ is at the heart of what it means to be a Christian. Tama? Kaya, to know the Lord is to love the Lord. To know the Lord is to love the Lord. And to allow love to grow cold is sin. Huwag mo hayaan na manlamig ang pag-ibig na nasa iyo. Huwag mo palamigin. Dapat yan, papainitin yan. Pag nanlamig, kasalanan yun. Yung pag-ibig mo sa Panginoon, pag nanlamig, it's a sin. Kaya, the church of Ephesus was in sin. And Jesus commanded them to remember and repent. Alalahanin yung pagkakamali, yung pagkakasala, pagsisihan, talikdan, and then repeat. Gawin mo yung ginawa mo nung una at masigitan mo pa. Amen? Go back to basics.
Doon talaga tayo babalik sa basic eh. Basics. Alalahanin mo nung una. Naalala mo pa ba kung paano ka manalangin nung una? Talagang, Lord, hipuin mo po puso ng tatay ko, ng nanay ko. Gusto ko po sila maligtas. Amen ba yun, mga kapatid? Pag magulang naman nakatagpo sa Panginoon, tulungan mo ko yung anak ko, masyadong maloko, kailangan po makakilala din sa iyo. Remember how you used to pray. And remember how happy, how joyful na kapag ikaw ay kasama natin ang mga kapatiran. Amen po ba yun? And remember how excited you are sharing your faith, sharing Jesus to other people. Amen? Isa lang ang masaya. Ang utos kasi ni Lord sabi sa 1 John 3:18, My little children, let us not love in word or in tongue. Huwag tayo magmahal sa dila lang o sa salita lang, but in deed and in truth. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sinasabi dito, magmamahal ka na rin lang, isagawa mo at totohanin mo. Amen? Kasi minsan, gagawin nating lahat maliban sa dati mong ginagawa. Unless you repent. He will remove their light and His presence. Kaya when the lampstand is removed, ito po, intindihin natin. Kapag yung lampstand ay inalis sa atin, they can continue, the church can continue as an organization, but no longer as a true church of Jesus Christ. It would be a church of Ichabod, where the glory of the Lord has departed. Ayaw natin mangyari yon sa ating church. Kaya, maganda na maunawaan natin, meron pa ring promise and exhortation ang Lord sa church ng Ephesus. Sabi niya, sino dito ang may tenga? Ganun nga natin ang ating kamay sa ating mga tenga. Sabi po kasi ng salita niya, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. What the Spirit is saying to you. Ito po ang sabi niya, to him who overcomes, I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Pag sinabing, let him, he who has an ear, let him hear, this is an exhortation spoken frequently by our Lord Jesus Christ during His earthly ministry. And again, sinabi na naman niya dito sa Book of Revelation. Our Lord Jesus Christ is calling listeners to give special heed, special attention, special pakikinig to what is being said. Napapakinggan mo ba ang sinasabi ng Espiritu sa atin? And this qualifies everyone. Everyone who will listen. Alalahanin natin, ang sulat nito hindi lang sinulat sa iglesia sa Efeso, kundi sa atin din, sa ating kapanahunan. And it is written to us and to all Christians all throughout the centuries. The question is how well do we hear the word of the Lord when the word of the Lord is read or spoken? Hallelujah. To him who overcomes. Ang may pandinig, makinig, at sa kanya na mag-overcome. Ito yung pangako ng Panginoon doon sa mag-overcome. Kasi minsan ang iniisip natin, we have to overcome sin
and spiritual warfare. Pero dito sa pagkakataong ito, yung sinasabi ng Lord na kailangan nating i-overcome. Dahil nakita natin kanina na matino naman ang iglesia sa Efeso. Pero yun lang, ang kasalanan nila ay nanlamig ang kanilang pagmamahal, ang pag-ibig nila sa ating Panginoon. Kaya dapat ma-overcome yung coldness of the heart. Hawakan mo nga yung puso mo, mainit pa ba yan? O nanlalamig na dahil malamig yung aircon? Pero dapat pag-initing natin ang ating puso sa ating paglilingkod. Kasi pag ang puso mo nanlamig, marka yan na iniwan mo na ang iyong first love. And the Lord gives a promise to those who heed, yung mga makikinig at susunod sa panawagan niya, sa lahat ng mga overcomer na kung saan after struggle and struggle, talagang na-overcome pa rin nila, nakatayo pa rin, matatag pa rin, kahit nahirapan, pero ang mahalaga ay nagtagumpay. Sabi niya, I will give him to eat from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Mga kapatid, to those who are faithful, kailangan po nating maunawaan, Christ promised continued intimate fellowship in paradise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Continuous fellowship, intimate fellowship in paradise, sustained at the tree of life all throughout eternity. Hallelujah. Ang sarap maunawaan yun, ano? Intimate fellowship all throughout eternity, kasama ang ating Panginoon. Kaya nawa, yung may pandinig, talagang pakinggan nating mabuti ito. Yung words of commendation ng ating Panginoon, yung words of rebuke, yung warning niya, yung invitation niya na talagang tanggapin natin. Tanggapin natin. Ngayon mga kapatid, I would like to challenge you. Kung nakita natin sa iglesia ng Efeso na naging matibay sila, meron lang silang, may komento lang ang Panginoon nanlamig yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. But they are doing yung panglabas na ginagawa ng isang church. Dumadalo, pero sa loob lang pala talaga may diferensya. Ngayon, kung nangungusap sa iyo ang Panginoon, ang tanong ay ito. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo at this very moment? It's between you and the Lord. Pagmuni-munian lang natin, ano ba sinasabi ng Panginoon sa iyo at this very moment? Kung ipinakita sa atin ang kalalagayan ng iglesia sa Efeso, masipag sila, gumagawa sila, pero meron lang sila isang nakalimutan, nanlamig ang kanilang puso para sa Panginoon. All they have been doing is for outside appearance only. Hindi talaga yung pang-inside. Ngayon, kung gusto mong, ang challenge sa atin, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Magsisi ka at talikdan ang iyong mga kasalanan. At ulitin mo yung ginawa mo nung una. Yan ang challenge ng ating Panginoon sa atin. Amen? So may I invite everyone to please stand up.